Binenta ang kanyang anak sa halagang 27,500 para lamang makapagnegosyo ng kwek-kwek. Alam nyo, napakagulo talaga ng pag-iisip ng mga tao. Alam nyo, sa ating mundo, maraming gustong magkaanak. At gagawin nila ang lahat at gagastos sila ng napakalaking halaga. Gagastos sila ng milyon-milyon. Gagawin nila ang lahat ng paraan, ng siyensya, ng technology, para lang magkaroon sila ng anak. Pero meron din naman, biniyayaan ng Panginoon ng anak, pero saan ka? Hindi pinapahalagahan. At ito na nga, meron pang ganitong pangyayari na ibinebenta na lang yung anak. Yung iba hindi nga binebenta, pero mas masahol pa sa pagbebenta ang ginagawa. At alam nyo na yung ibig ko sabihin. Alam mo, kung ikaw ay nasa tinong pag-iisip, hindi mo man lang iisipin at papasok at sasagi sa iyong isipan na ibenta ang iyong anak para lang saan? Para lang sa kakarampot na puhunan, para lang sa pangnegosyo. Para saan? Para kumita ng pera, para maging maayos ang buhay. Pero hindi po yan yung solusyon. Alam nyo ang sinasabi ng Biblia? Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Alam mo bang kung ikaw ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay kumain man ng kaunti o marami, meron kang kapayapaan sa ating Panginoon. Lalo na pag ikaw ay natutong makontento sa iyong buhay, maayos, mahimbing ang iyong tulog. Matulog ka man ng gutom, matulog ka ng busog, alin man dyan sa dalawa ay napakapayapa ng iyong buhay. Pero alam mo, sinasabi dyan sa bersikulong yan, na kahit na anong yaman mo, kung ikaw ay wala sa poder ng Panginoon at wala kang karunungan na nanggagaling sa Diyos, na kahit anong balikwas mo na anong gamot ang inumin mo, hindi ka makakatulog ng payapa dahil walang karunungan na nanggagaling sa Diyos sa desisyon mo sa araw-araw ng iyong buhay. At ang matindi pa dito mga kaibigan, mga kapatid, meron pa ako nabasa dyan sa comment na yan, na mas maigi pa daw na ginawa niya yan kaysa naman lalaki yung bata na walang magandang kinabukasan. Yan ang mindset ng mga tao. Alam nyo po ba mga minamahal, pag ikaw ay may tamang wisdom na nanggagaling sa Panginoon dahil ikaw ay may pagkatakot sa Diyos, ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, hindi papabayaan ng Diyos ang iyong pamilya basta't ikaw ay nagtatapat sa Panginoon. Hindi ka man ganun yumaman, pero natitiyak na hindi ka papabayaan ng Panginoon. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, yan yung pag-iisip ng walang karunungan na nanggagaling sa Diyos dahil wala silang pagkatakot sa Diyos at hindi sila tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sino bang mananampalataya, sino bang matinong tao ang gagawa ng ganyang bagay para lang makasurvive sa buhay na ito? Alam nyo, ilang beses pinaulit-ulit ng Biblia na makamtan mo man ng ginto, makamtan mo man ng pilak, magkaroon ka man ng mga rubis o anumang kayamanan sa mundong ito, hindi po yan matutumbasan sa wisdom na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ano sinasabi ng Biblia? Mas maigi ang karunungan kaysa sa ginto at pilak at mga rubis at mga kayamanan sa mundong ito. Dahil alam mo ba, pag meron kang karunungan sa mundong ito na nanggagaling sa Panginoon, yung mga bagay na yan ay mapaglalagpasan mo yan at mapagtatagumpayan mo yan. Hindi ka man ganun yumaman, pero kasama mo ang Panginoon sa lahat ng lakbayin mo sa iyong buhay. Pero yung ganyan, na magkaroon ka nga ng pangnegosyo sa maliit na halaga, pero nasaan yung kapayapaan ng iyong buhay at wala na ang iyong anak. Kaya alam nyo mga minamahal, hindi laging pera ang solusyon sa lahat ng bagay sa mundong ito. Mas maigi na meron kang karunungan at meron kang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon dahil mas magiging maayos ang iyong buhay pag meron kanyang bagay na yan. Kaya alam nyo, magkaroon ka man ng negosyo, magkaroon ka man ng maraming pera, pero lagi namang bagbag yung damdamin mo, wala ring saysay ang mga bagay na yan. Kaya alam mo kaibigan, lagi mong pipiliin na meron kang pagkatakot sa Panginoon dahil yan ang magbibigay ng tagumpay sa iyong buhay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.